I fully agree with Congresswoman Luistro and Congressman Defensor on what they said. Ito po ay pinapanood ng taong bayan na kinakailangan maunawaan po nila na itong pondong ito, whether confidential po ito o hindi, nagastos na po ito. Hindi pa ito gagastusin, nagastos na ho ito eh. Ang nais nating malaman kung paano ito nagastos. Tungkulin po natin yan sa committee ito na alamin upang malaman po ng taong bayan na yung paggastos po ng pondo na nanggaling sa mga taxpayers ay tama at naaayon sa mandato na ibinigay sa office ng pangalawang Pangulo. Kaya nga po iniimbitahan natin itong mga taong ito na nakakaalam ng mga pondong ito. Ako naman po medyo naaawa na rin sa ating members ng COA na naririndi na sa mga katanungan natin. Talagang dapat pumunta na po ito. Kaya gusto ko rin i-air ang warning na ito muli. Pag hindi pa sila nagpunta, sa panglimang pagkakataon, ako na po ay magmo-motion to issue a contempt order on them. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, in connection din doon, dahil more than one time sinight sa position paper ng mga opisyal ng Office of the Vice President yung Calida versus Trillanes noong 2019. Mr. Chair, it is very disappointing for public officials representing the second highest office sa bansa natin na chine-cherry pick ang mga desisyon ng Supreme Court. Mr. Chair, in addition sa nabanggit ng colleague natin, kaya naman tayo umabot sa subpoena ad testificandum at hindi na lamang simpleng imbitasyon kasi yung mga input na gusto nating makuha mula sa mga opisyal na pangalanan ay crucial na mga impormasyon at hindi na lamang optional or add-on na mga impormasyon in line with the topics of our investigation or inquiry. Tsaka Mr. Chair, hindi nila sinight na actually yung petisyon nung nag-file versus kung sino yung dapat sumagot. Mr. Chair, this Supreme Court petition was actually dismissed. Ibig sabihin, nag-favor yung Supreme Court doon sa kapangyarihan ng legislative bodies na mag-conduct talaga ng mga investigations in line with the legislation. Lalo na yung national budget ay isa yan sa pinagdedebatihan talaga ng mga batas dito sa ating bansa. And Mr. Chair, sa position paper kasi ang dami talagang palusot pero hindi pa maayos yung mga palusot na binibigay. At actually, lalo lang na ina-undermine at hindi nire-respeto yung trabaho ng mga mambabatas, kinakasyon na hindi ito in aid of legislation, wala daw jurisdiction yung committee, nasa Supreme Court na daw. Pero then again, maging yung Supreme Court, kinikilala nga yung ating responsibilidad. Kasi we owe it to the people na talakayin yung ganito mga topic, lalo na at pera ng bayan nyo nakataya. And also, Mr. Chair, yung dinahilan din kasi daw natanggap yung letter, holiday, tapos may weekend pa, kaya late daw nabasa. Mr. Chair, we would like to remind these officials na dahil mga public official tayo, hindi dapat basta-basta ginagamit yung holiday or weekend bilang dahilan para i-neglect yung ating duty. Kasi tayo have a standard, sapat yung minimum 3 calendar days for us to issue notices kapag magkakahiring tayo. So yun lang gusto nating reiterate, Mr. Chair, in support din sa mga nabanggit dahil sobra na itong actually, nasa extent na rin po ng pagbabastos na sa mandato ng committee natin to conduct this investigation. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Congressman Abante. tayo po yung nagpapasalamat kay Atty. Powa na yung ating pag-imbita sa kanya, palagi siya nandirito, no? The fact that he worked as a spokesman of the Vice President before. Gusto ko lang tanungin sa kanya, kilala niya yung mga taon to. Ito ba talaga mga ugali nito mga taon to? Palagay mo, Tony Chua, ito ba talaga ugali ng mga taong ito? Mr. Chair, Yes. Your Honor, Attorney Powa, you recognize. I hope you would forgive me, but I cannot comment po on that. No? I'm sorry po. Well, I'm just so glad, Mr. Chair, that Atty. Powa
do not have this kind of an attitude also. Thank you very much. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Congressman Luistro. Mr. Chair, to complete the arguments, our answer to the arguments which were raised by the OVP in their position paper, I wish to share the rules and the jurisprudence which were cited with respect to the argument on sub judice rule. Isa po sa mga dahilan na ginagamit ng OVP why they refuse to attend our inquiry in aid of legislation is the rule on sub judice. By this, we are prevented from making any comment or disclosures pertaining to judicial proceeding which may directly or indirectly impede, obstruct, or degrade the administration of justice. In Filipino, Mr. Chair, kapag ang subject matter is already pending in court, generally, we are precluded from making any comment. However, acted to carry out a legislative process. Number two, Mr. Chair, there is no pending court case or administrative appeal that involves the same subject matter of this hearing. I understand that there are pending petitions before the Supreme Court, but let us acknowledge that the subject matter of those petitions is the constitutionality of the grant of confidential fund to executive offices like the OVP and the DepEd. Whereas the subject matter of this investigation, Mr. Chair, is the utilization of the confidential fund. These are two different matters, Mr. Chair. And third, Mr. Chair, let us be aware of the jurisprudence on the case of Romero II versus Estrada. This is GR number 174-105, promulgated on April 2, 2009, which essentially states ongoing judicial proceedings cannot preclude or hinder congressional hearings in aid of legislation. In this case, it was held that the mere filing of a criminal or an administrative complaint before a court should not automatically bar the conduct of legislative investigation. Otherwise, Mr. Chair, it would be extremely easy to subvert any intended inquiry by Congress through the convenient ploy of instituting a criminal or an administrative complaint. Surely, the exercise of sovereign legislative authority, of which the power of legislative inquiry is an essential component, cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. In conclusion, Mr. Chair, there is no leg to stand on where the OVP can raise the rule on sub judice. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Meron pa pong gusto mag-comment? Yes, Congressman Defensor, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to put to rest, once and for all, the issue of whether this is in aid of legislation. This is clearly in aid of legislation because ang pera na ginamit ng OVP at ng DepEd is funded and forms part of the single most important legislation passed by Congress every year, and that is the annual budget or the General Appropriations Act. Walang pwedeng magsabi na ang pondo na binibigay sa mga ahensya ng gobyerno kapag iniimbestigahan ng committee ito is not part of in aid of legislation because we legislate the funds that we give to all agencies and instrumentalities of government, and it is for us to determine through our oversight and this committee whether we will fund it again, whether we will repeal it, or whether we will not no longer fund these programs through these confidential and intelligence funds. So I hope that is clear to every Filipino na in aid of legislation ito kasi part ito ng annual budget or General Appropriations Act taon-taon. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair.